Okay mga guys, ito na naman. Tingnan niyo naman oh. Ito bibigyan natin ng reaction video to Ito yung pamagat. Ilang barko ng Chinese Coast Guard muling nagsagawa ng dangerous maneuver habang patungo ng Rossel Reef ang Philippine Coast Guard. Ang lupit mga guys, di ba no? Tingnan mo, Chinese Coast Guard hinaras na naman ang Philippine Coast Guard sa Rossel Reef. Samantalang yung Rossel Reef na yan ay sakop ng ating teritoryo. Yung sakop ng EEZ, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakakainis. Nakakainis na nakakabwisit. Sa kabila ng may batas na tayo, ginaganyan pa rin tayo ng mga Chino. So ito guys kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paki-subscribe din itong video na to galing kay PTV Philippines. So bibigyan natin reaction to kasi ito yung mainit na balita sa ngayon. Mainit na nakakabwisit, lagi na lang, 'di ba? Na lagi na lang hinaharas ang mga ating mga kababayan diyan sa West Philippine Sea. Okay, umpisa na natin. Muli na namang nagsagawa ng mapanganib na pagmaniobra ang ilang barko ng China Coast Guard habang patungo ng Rossel Reef ang Philippine Coast Guard para alalayan ng mga mangisda na umano'y hinaharas ng People's Liberation Army ng China. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Matapos makatanggap ng report ang Philippine Coast Guard sa harassment ng People's Liberation Army o PLA Navy helicopter ng China sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, agad na nag-deploy ng barko ang PCG kasama ang media patungong Rossel Reef. Sa paglalakbay ng PTV News Team sa West Philippine Sea, nagkaroon ng dangerous maneuver ang hindi bababa sa dalawang barko ng China Coast Guard o CCG malapit sa Escoda Shoal, pasado alas 7 ng gabi noong Sabado. Naulit pa ang pangaharang ng barko ng China bandang alas 10 ng gabi. Nakabuntot na ang CCG sa sinasakyan naming BRP Cape Engaño sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay. They also think na ang presensya nila... Teka sa kabila ng mayroon na tayong batas na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa maritime law dalawang batas 'yun. Pero ganun pa rin na nangyayari, no? Parang walang nangyari sa batas na 'yon kasi nandiyan pa rin ang panghaharas ng mga Chino sa ating teritoryo. So ibig sabihin nito, itong batas natin hindi nire-respeto ng mga Chino. Yan. So ano ba kailangan talaga? Kailangan para tumino itong mga Chino. Sa palagay ko sa palagay ko mga guys ano sa palagay nyo? Pwede rin kayo mag-komento rin dyan kung bakit ba kasi laging hinaharas ang ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Kahit mga Philippine Coast Guard, kayang-kayang harasin ng Chinese Coast Guard o Philippine Liberation Army ng China. Sa kabila ng meron tayong ginawang batas na ang Pilipinas tungkol sa maritime law. So, anong kailangan? Talaga nakakatawa na nakakabwisit lang talaga, no? So, sa palagay ko, kailangan talaga ng pangilong batas na ganyan. Kaya parang hindi kayang protektahan ng ating mga kinaukulan o yung mga namamala sa West Philippine Sea tulad ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy. Parang hindi nila kaya, no? So sa opinyon ko lang to mga guys parang hindi nila kayang ipatupad yung ganyan. Sa palagay ko lang pwede rin kayo mag-comment dyan mga guys. Dito ay lehitimong maritime law enforcement. But in reality, alam naman natin, no? In the middle of the night, you're going to cut a particular vessel. No? This is very dangerous. Maaaring magdulot ito ng banggaan at maging resulta ng isang sakuna. No?
But our Philippine Coast Guard commanding officers are always professional and very competent, no, in terms of seamanship skills. Kung kaya't we were able to prevent this kind of collision with the Chinese Coast Guard. Pasado alas 6 ng umaga, December 1, nakarating kami malapit sa Iroquois o Rizal Reef kung saan sinasabing nakuhaan na footage ang PLA Navy helicopter. Kasalukuyang nakahinto muna ang barko na aming sinasakyan ng Philippine Coast Guard dahil hinarang kami ng barko ng China sa bahaging iyon dito sa may Rizal Reef na 137 nauticals pa lamang mula sa mainland Palawan. O tingnan nyo, no? Ayan, no? Mga guys, laging gano'n na lang ang balita, hinarang, naggumawa ng dangerous maneuvers, hinaras yung ating mga Philippine Coast Guard, ating mangingisda. Lagi na lang gano'n ang balita, no. Wala man lang ang balita na ito ang Chinese Coast Guard, ang China Coast Guard tinaboy, o wala man lamang yung kumbaga pabida na balita, no, na galing sa ating mga Philippine Coast Guard na hinabol nilang pinalabas nila ang Chinese Coast Guard. Baliktad Baliktad ang nangyayari. Inaharas tayo sa sarili nating teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Ewan ko ba, nakakabwisit lang talaga, no? Mahigit 18 bangka ng mangingisda ang pumalaot sa Rizal Reef. Lumapit ang mga bangka ng mga mangingisda sa BRP Melchora Aquino, pero maging ang kasama naming barko ay nilapitan din ng CCG. Dito naman kung makikita nyo sa bahaging kaliwa ng inyong screen ng Philippine Coast Guard ay hinaharang na rin ang isa pang barko ng China sa bandang kanan. Oh. Dahil sa mga nakabantay na barko ng China, halos 2 oras pang itinagal bago nakalapit sa amin ang mga mangingisda. Sobra po naman. Kagaya nakaraan, ma'am, yung pagpasok pa lang namin dito sa area na ito, hinaharang na kami agad. Madalas po ba yun? Naharang kayo? Madalas. Lalo na pag nagkapunta rin kami, nagalipat kami ng iba-ibang namin, makuha namin ng isda. Yun din. Hinaharas din kami po. Tapos binababaan pa kami ng mga ng rep nila. Pinapalis kami, ginapawi kami. Dagdag pa sa pasakit. Kaya tingnan nyo Ayan interview sa mangingisda na totoo talagang hinaharas. Always silang hinaharas ng mga China Coast Guard o yung PLA. Ibig sabihin, baliwala sa mga Chino yung batas ng Pilipinas na bagong batas sa maritime law. Nakakalungkot lang talaga, no, mga guys. Nila ang masamang panahon. At naibalita rin nila na mayroong 2 Filipino fishing boats na sa kasamaang palad dahil sa pangit na panahon ay lumubog. But all of the crew were rescued by other Filipino fishing boats. So wala namang nasawi or nawala. It is also very disappointing, no? At nakakalungkot talaga na inilahad din ng ating mga mangingisdang Pilipino na despite of the presence of China Coast Guard Vessel 5205 at ang nagmo-monitor ng mga PLA Navy, the mere fact na nakapagpalipad sila ng aircraft dito ay namomonitor naman nila mga mangingisdang Pilipino. At nung mga panahon na lumulubog itong 2 bangka ng ating mga kababayang Pilipino ay hindi sila nag-offer ng kahit na anumang assistance, no, para tulungan ang mga mangingisdang Pilipino. Dagdag pa ni Commodore Tariela na nag-offer naman ng rescue ang China, pero 1 araw na ang nakalipas matapos mamataan ang paglubog ng 2 bangka. Tingnan mo itong China na to, no. Tumulong daw yung China Coast Guard pero napakatagal. Na sobrang tagal, 1 araw na raw. Ibig sabihin ang tagal nilang rumescue, ibig sabihin patay na. Bago sila, kumbaga sa daga patay na ang kabayo bago sila tumulong. Ganyan ang mga Chino. Na talagang malulupit. Statement of the commandant, the moment na malaman namin na mayroong mga mangingisdang Pilipino na nandito sa Iroquois Reef or Rizal Reef, ay sisiguraduhin namin that we're going to maintain our presence there
to ensure the O ayan ka na naman, si Commodore Tariela. Sabi we will continue our present there. Pagpapatuloy daw nila yung kanilang presence doon. Ayan na naman parang kabaligtaran naman yata. Samantalang sabi ng mangingisda, wala man lamang sila nakita ng mga Philippine Coast Guard doon. safety and security of our Filipino fishermen. Dahil gaya nga na sinabi mo, they are more confident that they can be able to freely fish, and the Chinese are going to hesitate harassing our Filipino fishermen kapag merong Philippine Coast Guard vessel or any Philippine Maritime Forces na nandito sa West Philippine Sea. Ay, malaking ano po yun sa amin, ma'am. Malaking tulong po sa amin. Kagaya ngayon, kung papasok kami ng ibang area naman na may kasamang Philippine Coast Guard, makakapasok kami. Kasi ginaanuhan man kami, ginaalalayan para makapasok kami sa area namin. Para makapangawil kami na maganda. Ligtas ding nakabalik sa kanilang Tignan niya naman, sabi ng mangingisda, kung may Philippine Coast Guard, nakapangisda sila ng maayos. Pero kadalasan yata wala yung Philippine Coast Guard. Ayun ang problema. Di ba? pagpalaot ang mga mangingisda, bitbit pa ang maagang pamaskong handog ng PCG. Pero hanggang sa ruta namin pabalik ng Palawan, nakabuntot pa rin ang barko ng China. Bandang alas 11 ng umaga nang umalis kami sa bahagi ng Rizal Reef. Pero mag-aalas 6 na ng hapon, lumapit muli ang barko ng CCG sa aming sinasakyang barko. Bandang alas 9 ng gabi nawala na sa paligid namin ng CCG at ligtas naman kaming nakabalik sa Bululuyan Port, Palawan. Ayon sa PCG, sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy-tuloy nilang pananatilihin ang presensya ng PCG para siguraduhin ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino at malayang makapangisda sa West Philippine Sea. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Ayan na naman, sabi ng Philippine Coast Guard, pananatilihin nilang nagbabantay ang mga Philippine Coast Guard doon. Ewan natin. Kasi parang salungat doon sa sinasabi ng mangingisda, no? Na wala naman daw sila nakitang Philippine Coast Guard, kaya sila tuloy hinaharas ng mga China. Ay nako, nakakabwisit na nakakainis lang talaga, no? Itong mga balita, ganitong balita, no? Okay mga guys, so pwede rin naman kayo magkomentaryo dyan, no, sa baba, no? Sa ganun hindi naman kayo atakihin sa puso dyan. Ilabas nyo yung mga saloobin nyo, di ba? Mamaya atakihin kayo dyan. Ilabas nyo na yung sama ng loob. kung ano man yung mga nyo dyan, masasabi sa komentaryo. Okay mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video katulad nito, no? Please kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?